Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. TNVS driver sugatan matapos pagsasaksakin ng dalawang sospek na nagpanggap na pasahero sa Pampanga. Sa kabila ng maaraw na panahon, baha naranasan sa Dagupan City, ilang negosyante na perwisyo. Mga estudyanteng walang lisensya at hindi rehistrado ang mga motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan, pinagsisita ng PNP. At Kuweba na Mistulang Cathedral, ang disenyo, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, sa kabila ng maaraw na panahon, naranasan pa rin sa Dagupan City ang pagbaha. Kaya ang ilang negosyante na perwisyo. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, sa mga oras na ito, marami pa ring mga lugar sa Dagupan City ang lubog sa baha, partikular na ang ilang mga kabahayan na naiwan bunsod nitong ongoing na road elevation. Mainit ang panahon sa lungsod ng Dagupan, pero binabaha ang ilang lugar at pangunahing kalsada. Pero ayon sa ilang residente, hindi na bago sa kanila ang nararanasang high tide. Nagsisimula ang bahang dulot ng high tide tuwing madaling araw at tumatagal hanggang tanghali. Pero kung minsan, inaabot hanggang hapon kung sasabayan ng malakas na pag-ulan. Apektado raw ang negosyo ni Aling Elma tuwing may high tide. Sobra kaming apektado. Sa halip sa umaga kasi marami kaming customer na kakain, hihinto rito, pero hindi makahinto kasi nga may tubig na, hindi na sila makababa. So walang kita. Ayon sa Public Alert Response and Monitoring Center ng CDRRMO, lunar event ang pangunahing dahilan ng high tide. Full moon po siya. May lunar event na nangyayari kaya yun ang nagiging effect sa atin sa mga lowland. Sa tide watch ng lokal na pamahalaan, umabot sa 1.23 meters ang peak ng high tide bandang alas 7 kaninang umaga. Apektado rin ang daloy ng trapiko sa high tide. Dahil sa mataas na antas ng baha, tumitirik ang ilang sasakyan at napahihinto ang daloy ng trapiko. Chris, bandang alas 4 kanina ay naranasan ang low tide dito sa syudad. At ayon sa PARMC, maaring maranasan ang high tide hanggang Sabado, August 23. At muli namang nagpaalala ang lokal na pamahalaan na huwag basta-bastang lumusong sa baha upang makaiwas sa sakit na maaaring maidulot nito. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Dahil sa patuloy na pananalasa ng habagat, nakapagtala ng insidente ng mudslide at landslide sa bahagi ng Buyo at Luhab sa Kiangan Tinok Road sa Tinok, Ifugao. Nagsagawa ng clearing operation simula noong Lunes at binuksan ang kalahating linya ng kalsada. Pero pahirapan pa rin ang pagdaan ng mga motorista sa maputik at lubak-lubak na daan. Nabalahaw pa ang ilang sasakyan. Nagpapatuloy ang clearing operations ng mga otoridad sa lugar. Sugatan ng isang TNVS driver matapos na pagsasaksakin ng dalawang sospek na nagpanggap na pasahero sa Macabebe, Pampanga. Naka-alerto CJ Turida. Sa tulong ng mga opisyal ng Barangay Consuelo, Macabebe, Pampanga, dinala sa ospital ang isang lalaki. Kinilala ang lalaki na si Julian Cesar Payoyo, 29 anyos, isang TNVS driver mula Makati. Sa investigasyon ng PNP, sinundo ng driver ang dalawang nagpanggap na pasahero sa Taytay, Rizal matapos nilang mag-book gamit ang transport service app. Sa Taytay, ibinok siya doon, magpapahatid sa Pampanga. Kwento ng kinakasama ng driver, nakapag-message pa raw sa kanya bago niya sunduin ang mga nagpanggap na pasahero pasado alas 2 ng madaling araw noong August 19. Nag-chat naman po yung mismo sasakay na okay po, mag-aayos lang po kami ng gamit, then pababa na po kami. Doon niyo pala malalaman niyo na po parang legit pala. Bago makarating sa Macabebe, nagpaiikot-ikot pa umano sila sa iba't ibang lugar sa Pampanga hanggang makarating sa Barangay Consuelo. Doon na raw pinagsasaksak ang driver gamit ang patalim, tinutukan ng baril at pinalo pa sa ulo. May mga nakita mga tao
Sinadjad niya sa may gilid. So nakuha ni atensyon. Doon na yung nagkagulo na. Pagkabangga ng sasakyan, sumaklolo ang mga tao sa paligid, kaya tumakas na rin ang dalawang nagpanggap na pasahero. Agad ipinaalam ang insidente sa kampo ng mga sundalo na malapit sa lugar. Responde kami, binakita kaming sasakyan na red. Doon na namin nakita yung tao na duguan. Tapos yung dalawang naglalakad, nagtago sa mga damo-damo doon sa amin. Sa tulong ng mga opisyal ng barangay at mga residente, nahabol nila ang dalawang lalaki at nahuli. Na-recover mula sa mga sospek ang isang replika ng pistol, isang hand grenade, cellphone at isang sling bag na naglalaman ng iba't ibang IDs. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang dalawang sospek at nakaharap sa mga kasong carnapping at frustrated homicide. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga sospek. Kasalukuyan nagpapagaling sa ospital ang biktima. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga nagkalat na basura sa gilid ng highway, problema sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Kinukolekta ang basura sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan tuwing Biyernes. Pero ang problema, kahit itatapos lang hakutin ng mga basura, muling makikita ang mga nagkalat na basura sa gilid ng kalsada. Walang CCTV camera sa lugar, kaya hindi matukoy kung sino ang mga iligal na nagtatapon ng basura. Nagtalaga na ng Barangay Tanod na magbabantay sa lugar na ginagawang tapunan ng basura. From 1 to 6, may kuwan na doon, Tanod, 2. Tapos 7 to 1, doon sa Bago Bypass Road. Tulong-tulong ang mga opisyal ng barangay sa paglilinis at paghahakot ng basura sa gilid ng kalsada. Naglagay na rin ng mga karatula na nagbabawal sa pagtatapon ng basura sa lugar. Pagmumultahin ng 500 hanggang 1,000 pesos ang sino mang mahuhuli na nagtatapon ng basura sa gilid ng kalsada. Nung nahakot na namin yung nung Biyernes, kinabukasan may nagtapon doon ng dami. Ayon sa ilang residente, mga dayo raw ang iligal na nagtapon ng basura sa gilid ng kalsada sa barangay. Mabaho. So dapat lang talaga. Dapat lang na ipagbawal kasi may may oras ang araw-araw yung pagtatapon ng basura dito sa Anolid. Panawagan ng mga opisyal ng barangay sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Nakakagalit. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang mga umano'y ghost flood control projects ng gobyerno. Sinabi yan ng Pangulo nang bisitahin ang isang river vault project sa Baliwag, Bulacan. Dagdag ng Pangulo, lumalabas na kahit kompleto ang mga isinumiting report sa DPWH ay wala raw nangyayari rito. Patuloy ang paghimok ng Pangulo sa taong bayan na isumbong ang mga nakikitang anomalya sa mga proyekto. More than disappointed, I'm getting very angry. Is what's happening here. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. Dinala sa ospital ang dalawang sakay ng van matapos magtamo ng mga sugat at bali sa katawan. Ayon sa rumesponding rescuers, stable na ang kanilang kondisyon. Dumiretso sa ilog ang van matapos mahulog sa bangin na may 100 metro ang lalim. Base sa investigasyon, papuntang Ilocos Sur ang van na may kargang tiles. Habang tinatahak ang paakyat na bahagi ng kalsada, nawalan daw ng preno ang sasakyan hanggang mawalan ng kontrol dito ang driver. Tinitingnan ng mga investigador ang anggulong overloading kaya hindi kinaya ng sasakyan ang paahon na kalsada. Mga estudyanteng walang lisensya at hindi rehistrado ang mga motorsiklo pinagsisita ng PNP sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report.
Bago pang oras ng uwian ng mga estudyante ng Mangaldan National High School, nakapwesto ng mga pulis sa kahabaan ng P.D. Guzman Street. Maya-maya pa, sunod-sunod na sinita ang mga estudyante nagmamaneho ng motorsiklo. Bukod sa kawalan ng lisensya, wala rin umanong kaukulang dokumento ang mga sasakyan. I'm discouraging po yung mga parents po ng mga estudyante po na to na minor po sila, so hindi po sila dapat mag-drive ng motorcycle kasi baka ma-involve sila sa accident. At the same time, violation po sa batas natin. Bago ang operasyon, inabisuhan nila ang mga estudyante at kanilang mga magulang na bawal magmaneho kung walang lisensya. Sa datos ng pulisya, karamihan sa mga natatalang aksidente sa bayan ay kinasasangkutan ng mga driver na walang lisensya. Inimpound ang mga motorsiklong walang kaukulang papeles, pati ang mga motorsiklong minaneho ng estudyanteng walang lisensya. To be honest, maganda yung ginawa ng PNP ng Mangaldan kasi nagkaroon in front of the Mangaldan National High School may checkpoint. So there are some students na walang license, walang helmet. So probably parents are responsible pag may nangyari sa mga anak nila. Bukod sa mahigpit na implementasyon ng batas trapiko, kabilang sa mga dahilan ng police presence sa harap ng Mangaldan National High School ay para maiwasan ang kaguluhan na maaaring kasangkutan ng mga estudyante. In order to pacify po yung nangyayaring mga kaguluhan dito such as frat war and then yung mga mauling incident and especially yung bullying. So para maiwasan natin kasi nangyayari po yung mga incident na yon after ng class nila or outside the premises of the school. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa ibang balita, inilunsad naman sa Baguio City ang online payment system para sa traffic violations. Lain nitong maibsan ang mahabang pila sa one-stop shop at iba pang payment centers ng city government. Pinangunahan ng Management Information Technology Division ang pagbuo ng sistema sa tulong ng Mobile Payment Service Application Company. Sinubukan na ang sistema at napatunayang ligtas naman ito. Ang online payment system ay accessible sa bcap.baguio.gov.ph. Dredging operation sa Pantal at Patugkawen River sa Dagupan City tuloy-tuloy na isinasagawa. Ang detalye sa report. Binabaha ang bahay nila Tatay Nelson sa Barangay Pantal, Dagupan City tuwing may bagyo o high tide. Malapit lang kasi sila sa Pantal River na madalas umaapaw kung tuloy-tuloy ang pag-ulan. Apaw na yung ilog. Kaya kailangan nagdi-dredging sila, nagdaradraga para lumalim na naman. Magkatuwang ang lokal na pamahalaan at DPWH Region 1 sa tuloy-tuloy na dredging operation sa ilog. 5 dredger ang nasa lungsod, kabilang ang bagong dating mula sa DPWH. Kapag binigyan na po kami ng pondo at pag may operational fund po kami, dinedredging po natin, nire-remove po natin yung siltation dito sa river para po mapanatili natin yung depth niya. Same time, tuloy-tuloy po yung agos ng tubig from the upstream up to dito po sa exit sa open sea. Bukod sa Pantal River, magsasagawa rin ang dredging operation sa Patugkawen River. So aside from ginagawa ngayon yung dinedredging sa may Pantal River na 3 ang nandun na dredger, yan ika-4 at meron pa isang inaayos, ika-5. So alam nyo, hindi ako naniniwala na ang Dagupan City po hindi mariresolve yung problema ng baha. Maayos po yan pero hindi ho natin kaya talagang sabay-sabay. Nagsimula ang dredging operation sa Dagupan City noong 2021 at ayon sa ahensya hindi basta-basta ang pagpapatuloy nito hanggat walang pondo o operational funds na inilaan ang pamahalaan. Magtatapos hanggang Disyembre ang dredging operation sa Kailugan sa syudad. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Simula sa August 29, kabilang na ang mga mangingisda sa magiging beneficiary ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon sa Department of Agriculture, halos 3 milyong mangingisda ang makikinabang sa murang bigas ng gobyerno. Balak ilunsad ang pagbebenta nito sa mga fish port. Kamakailan, isinama na rin sa mga beneficiary ng 20 pesos kada kilong bigas program ng pamahalaan ang mga magsasaka. Nagsimula ang Benteng Bigas, meron na program ng gobyerno nitong Abril sa Visayas. Unang sakop ng programa ang mga senior citizen, persons with disability at solo parent. Toy collectors sa Ilocos Norte nagsama-sama sa 2 araw na ToyCon 2025. Silipin sa report.
Nagsama-sama ang mga toy collector sa Ilocos Norte sa 2 araw na ToyCon 2025 na ginanap sa Lawag City. Bida ang iba't ibang koleksyon ng laruan, mapabata o matanda, ikinatuwang maibahagi ang itinatago nilang koleksyon. Mula Gundam, anime figures, Marvel Heroes, Hot Wheels, limited edition ng mga sasakyan, comics, cards at iba pang kinagigiliwang collectible toys. I started since when I was young. Kasi I'm not sure when, because when the time I knew how to draw, that's the time I got interested in collecting toys, especially these Disney toys. Ang mag-amang sina Carlos at Aldrin, naging bonding moment ang pagsali sa ToyCon. Ang 4 na taong gulang na si Carlos ang tinanghal na youngest collector sa ToyCon. I'm happy here to show my toys. I love to collect them. Actually si Carlos yung toy collector dito, pero ang saya, yung bonding namin as tandem ng father and son, kakaiba, at nagkaroon kami ng kakaibang time together. Agaw pansin din ng mga cosplayer mula sa Ilocos Sur at Ilocos Norte na lalo pang nagbigay kulay at kasiyahan sa Toy Convention. Talagang masayang-masaya kami dahil nga na kung ano yung nararamdaman namin na kasiyahan is nararamdaman ninyo dahil nakikita namin kayo na na-appreciate ninyo ang mga collection namin. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Presyo ng palay nagsimula ng tumaas ayon sa Sinag. Sundan sa report. Mula sa 9 hanggang 10 pesos na buying price sa kada kilo ng bagong aning palay. Bahagya itong tumaas at ngayon nasa 11 hanggang 13 pesos kada kilo na, ayon sa Sambang Industriya ng Agrikultura o Sinag. Nasa 14 hanggang 15 pesos naman ang dry palay, habang nasa 16 hanggang 17 pesos per kilo naman kapag dinala na sa miller. Nagsimula raw tumaas ang presyo ng kada kilo ng palay ng imungkahi ng Department of Agriculture o DA kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. noong unang linggo ng Agosto na taasan ng taripa ng imported na bigas. Pero panandalian lang daw ang pagtaas sa buying price ng palay ayon sa Sinag. Ngayon, hindi pa i-implement yung pag-increase ng taripa. So, ang reaction is hindi na attractive yung pagtaas. Ang 2 hanggang 3 piso kada kilo na pagtaas sa buying price hindi raw sapat para kumita ang mga magsasaka. Break-even lang kung tutuusin ng mga magsasaka. Ibig sabihin, sakto lang ang kanilang kita sa gastos sa pagtatanim ng palay. Ang ilang magsasaka, imbes na palay ang ibenta sa trader, ipinapagiling na lang at ibinebenta ang bigas sa palengke. Mahirap naman pag-deliver, mapili sila. Kaya pagiling na lang, bigas na lang, deliver sa palengke. Mas okay pa yun, sir? Mas okay. May konti, madam. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nasamsam ng mga kawani ng 17th Infantry Battalion ng Philippine Army sa isinagawang operasyon ang pinaniniwalaang mga subversibong dokumento at iba't ibang uri ng armas sa Sitio Kalanitan, Barangay Masi, Rizal, Cagayan noong linggo. Hand and rifle grenade, shotgun, mga bala at magazine ang nakumpiska ng mga otoridad. Tiniyak ng AFP at Philippine National Police na patuloy silang magsasagawa ng monitoring at operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga pamayanan sa lalawigan. 21 anyos na lalaki na nasa impluwensya umano ng alak na lunod sa ilog sa Bayambang, Pangasinan. Naritong report. Isang lalaki ang nalunod sa ilog sa Barangay San Gabriel 2, Bayambang, Pangasinan. Kinilalang biktimang si Jomar Ines
21 anyos, residente ng parehong barangay. Alas 3 ng hapon noong linggo, nakitang naliligo ang biktima sa ilog na nasa likod lamang ng kanilang bahay. Simula noon, hindi na siya nakauwi. Nakita na lang siyang bangkay mag-aalas 4 ng hapon noong Lunes. Nalasing, nagpunta doon sa tubig. Anong mga umulan, wala na. Magdamag kaming maghanap sa kanya. Naman yung mga alas 3, ayun na, nakuha nila. Walang nakikita ang pulisya na indikasyon ng foul play sa insidente. Pwedeng nasobrahan po siya sa inom. At the same time, baka sinumpong kasi nga po, ang sabi nila, allegedly diagnosed po siya na may mental illness. Yun pong ating biktima. So hindi po natin alam kung ano po yung naging epekto sa kanya nung pag-inom niya. Nagpaalala ang PNP na huwag maligo sa ilog ng nakainom upang maiwasan ang anumang sakuna. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Tricycle driver na high-value target drug personality sa La Union, huli sa bypass operation ng PIDEA at PNP. Tutukan sa report. Arestado ang isang tricycle driver sa bypass operation ng PIDEA at PNP sa barangay Baroro, Bacnotan, La Union. Kinilala ng autoridad ang suspect sa alias Win, residente ng barangay Bulala sa parehong bayan at itinuturing na high-value target drug personality. Bukod sa isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu, nakuha pa sa suspect ang ginamit na bypass money. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na wala pang pahayag. 3 pang high-value target drug personality ang naaresto ng PIDEA at PNP sa bypass operation sa barangay Pao, Manawag, Pangasinan. Hindi na nakapalag ng arestuin ang subject sa operasyon na kinilala sa alias Virgilio. Hinuli rin ang kanyang mga kasabwat na sina alias Richard na tubong Lingayen at alias Mayra na taga Alaminos City. 50 gramo ng hinihinalang shabu ang nakuha sa mga suspect. Nakapit ngayon sa PIDEA Pangasinan Jail Facility sa Ordoneta City ang mga suspect na wala pang pahayag. Mahaharap sila sa kaukulang kaso. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, flood control project sa barangay Lasip Chico, Dagupan City, inaasahang solusyon sa nararanasang pagbaha sa lugar tuwing tag-ulan. Tutukan sa report. Sunod-sunod na bagyo na sinabayan ng habagat ang nanalasa sa Kalakhang, Luzon noong Hulyo. Binaha ang maraming lugar, kabilang dito ang Dagupan City. Malaking bagay raw sa ganitong sitwasyon ang mga flood control project. Sa barangay Lasip Chico, Dagupan City, tapos na ang phase 1 ng ginagawang flood control project. Sa nakausap naming barangay chairperson ng Lasip Chico, kanilang ibinahagi na nagsimula ang phase 1 project noong first quarter pa lamang ng 2024 at natapos naman noong third quarter ng kaparehong taon. Sinimulan na ang phase 2 ng proyekto noong unang quarter ngayong taon at target na matapos sa susunod na buwan. Sa phase 2, pagdurugtungin ang naunang riverbank protection sa Lasip Chico hanggang sa barangay Maluwad. Nakatira sa tabing ilog si Kuya Josan. Abot hanggang lieg daw ang antas ng baha sa kanilang bahay tuwing may bagyo. Malaking tulong ang naitulong sa amin ang flood control na ito sa amin. Kasi hindi na gaya ng dati na malakas po yung pasok ng tubig dito sa amin. Kasi kung wala ho ito, mabilis ho yung pasok ng tubig from the river. So hindi rin ganon kabilis yung paglalim ng tubig baha sa amin. Ilan lamang ang riverbank protection project na ito sa mga proyektong inaprubahan ng pamahalaan sa rehiyon upang maibsan ang pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan. Ngayon ma'am, matatarget namin matapos itong September as long as hindi naman umulan ulit na napakalakas. May continuing pondo yan kasi hindi pa natin na totally makukuha lahat. So baka may phase 3 na naman po yan. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Atraksyon ang kakaibang kuweba sa Lalo, Cagayan. Mistulang cathedral ang disenyo at lutang na lutang ang architectural features nito. Mataas ang dome ceiling, malawak ang chambers at layered walls na limestone. Nakamamangha ang loob ng kuweba dahil sa kakaibang formations na gaya ng Gothic at Roman churches. Sa mga gustong magpunta, makipag-ugnayan daw sa lokal na pamahalaan para sa tour guide. 20 minuto lang ang lakaran mula sa Magapit Bridge.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.